Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng juice o food supplement na gamit ang tinatawag na miracle fruit. At ito yung gagamitin natin guys, yung kutsilyo kasi karamihan na ginagamit sa iba yung itak, nahihirapan silang magbiak nito. Pero yung gagamitin natin kutsilyo dito, yung parang lagari. Kaya mabilis lang siyang maputol or tulad niyan Pag nasugatan na yan, i-ano mo lang yun parang lagari Kaya hindi ka mahirapan kahit matigas ang balat. Tuloy-tuloy siya, madali lang siyang mabiak. Ayan. Dahil napakatigas talaga ng balat ng guys, yung miracle fruit. Bilis biyak na kagad. So pagkatapos ito kakayurin natin. Ayan. Kayurin siya ng pino para hindi tayo mahirapan magluto. Ayan. Kasi pag malaking pagkakayod, matagal matagal magkatas. Pero pag ganyan, pinong-pino, madali siyang maluto, madaling magkatas. Ayan. So pagkatapos nito ay atin siyang lulutuin hanggang magkukulay purple na yung kanyang tubig. Ito guys, puro to wala tayong hinahalong dito, yung tubig. Kung ano lang yung katas niya, yun lang yun. Hindi pwede siyang haluan ng tubig. Ayan. Sasalang na natin para maluto. Ang apoy, katamtaman lang. Huwag naman masyadong malakas, huwag din masyadong mahina. Yung sakto lang siya. Para hindi siya matutong. Ayan. Pagka kumulo na yan siya, nag-umpisa na siyang kumulo. Yan, takpan muna natin Ayan, para mabilis kumulo. Ngayon, bubuksan natin. Ayan, nag-umpisa na siyang kumulo. Kaya nagkukulay na siya. Nagkukulay violet. Haluin mo muna para mabilis yung pagkakahalo niya. Ayan. Tapos takpan ulit. Pagka kulong-kulo na siya, titingnan natin ulit. Ayan na. Nag-ano na siya Parang puro sabaw na siya. Hindi na makikita yung kanyang laman. Ayan Ayan. Ano na siya, purple na siya Kaya pwede na yan. Pwede na natin hanguin yan. Tapos sasalain. Ayan, sasalain natin. Yan. Ano lang, ang pangsala mo yung huwag mo siyang pigain sa kamay. Yung sandok lang ang gamitin mo. Ganyan. Kasi yung kamay mo, kahit malinis yan, mayroon pa rin yan, dumi. Kaya, ayan. Tapos na natin masala. Marami din ang yung pinakakatas niya. Nagkakatas yung kusa. Parang nalulusaw yung laman. Yan. Ganyan lang ang paggawa para hindi siya mahirap. Yan. Ang sapal niyan pwede mo gamitin sa pang-abuno. Tingnan mo. Halos mapuno yung pitsil. Di ba? Pagkatapos nito, ayan, iluto natin ulit. Pag nag-umpisa na siyang kumulo, bibilangan natin ng mga 5 minutes. Pag nag-umpisa na siyang kumulo ayan, huwag mo munang bibilangan yan kasi hindi pa siya kumulo
Pag kumulo na siya, takpan muna natin yan. Makikita naman natin yan sa ano kung kumulo na. Tulad yan kumulo na. So 5 minutes. Pwede na siyang palamigin. Tapos pag lumamig na, natin sa buti. Ilagay natin sa buti. Pero bago natin ilagay sa buti, salain muna natin. Yan. Kasi mayroon pang mga natitirang sapal. At saka ang ginamit nating salaan yung pinong-pino. Ayan. Tapos pipinggain mo yung mga natitira pang sapal. Sayang din naman yung katas niyan. Ayan ganun lang siya gumawa ng juice. Ayan. Kailangan matikman natin yan kung masarap. Kaso mainit pa Init. Medyo mainit-init pa Sarap. Mainit pa. Malinamnam. Sarap yan. Matamis. Init. Pagkatapos lagyan natin sa buti. 1.5 yung buti na yan. Pero sa palagay ko hindi hindi magkasya. Hindi magkasya, may sobra pa yan. Dami. Yung unang niluto ko, yung isang piraso, lang, sakto lang siya 1.5 kasi hindi pa gaano magulang. Ito kasi niluto ko ngayon, magulang na magulang kasi kaya maraming katas. Yan sobra. Sobra sa 1.5. Binili ko yan ng 200 pesos, hindi natalo.